A day in my life as a pregnant mom na nagpa-nails dahil hindi naman daw bawal, sabi ng OB ko. Hi everyone! Welcome back to another vlog. Kung bago ka lang dito, hello and welcome. For today's video, isasama ko kayo sa isang normal na araw bilang isang buntis. And yes, today nagpa-nails po tayo. Alam kong marami agad ang magtatanong kung safe ba yan habang buntis ka. Kaya bago ang lahat, gusto ko lang i-share sa inyo na nagtanong muna ako sa OB ko at ayon sa kanya, okay lang naman daw basta well-ventilated yung lugar at hindi ako exposed sa sobrang tapang na chemicals ng matagal. At huwag tayo mag-alala kasi wala naman daw komplikasyon yon sa pregnancy ko. O kaya relax lang tayo today ha. Alam nyo, simula nung nagbuntis ako, kahit dun pa lang sa panganay ko, ang daming changes sa katawan ko. May mga araw na sobrang energetic ako, may mga araw naman na gusto kong huminga buong araw, at feeling ko normal lang naman yun dahil iba-iba naman talaga yung journey ng bawat buntis. May umaga na nagising ako na medyo okay ang pakiramdam ko, hindi masyadong masakit ang likod ko, at wala rin ako masyadong morning sickness. Kaya naiisip ko, bakit hindi ko naman i-treat ang sarili ko kahit simpleng self-care lang. And hindi naman kailangan laging bongga. Minsan sapat na yung may konting oras ka para alagaan din ang sarili mo. Kasi aminin natin, kapag buntis ka, halos lahat ng atensyon napupunta sa baby. Palagi nating iniisip kung ano mas makakabuti sa kanya, anong dapat kainin, anong dapat iwasan, anong vitamins ang iinumin, anong schedule ang check-up. At minsan nakakalimutan na din talaga natin yung alagaan ng sarili natin. Kaya ngayong araw, simpleng nail appointment lang to, pagbigyan nyo na. So dahil bawal nga tayo masyadong ma-expose sa mga salon, sa mga amoy na matatapang, sa mga chemicals, talagang nagpa-home service na lang ako. And kahit noon pa man talaga nagpapa-home service na ako dito. And mga mi, alam nyo ba, ngayong lumalaki na ang baby bump ko, unti-unti kong nararamdaman yung bawat pagbabago sa katawan ko. Ginagawa yung nails ko, sobrang sarap sa pakiramdam na kahit papano, may konting oras akong huminto sa pagiging busy. Walang paglilinis, walang paggagawa ng video, or kahit anong ginagawa ko dito sa loob ng bahay. Pagpasensyahan nyo na, medyo maulan na dito, so maingay na ng very, very light. Kidding aside, pero minsan kailangan din talaga natin to kasi habang nakaupo ako, naiisip ko rin kung gaano karami yung mga naririnig ng buntis kapag buntis na sila. Bawal magpagupit, bawal magpa-nails, bawal lumabas, bawal ganito, bawal ganyan. And aminin na natin na minsan nakaka-overwhelm din talaga. Kaya para sa akin, mas importante pa rin na ang sinusunod ko ay yung OB ko. Kasi bawat pregnancy ay iba-iba. Hindi porket okay sa akin, ay okay na rin sa iba. At hindi din porket bawal sa iba, ay bawal na rin sa lahat. Kaya kung may gusto kayong gawin habang buntis kayo, mas mabuti pa rin magtanong muna sa inyong mga doktor kaysa umasa sa sabi-sabi or sa mga nababasa lang online. Pero hindi ko sinasabi na huwag kayong maniwala sa mga sabi-sabi. Kasi ako, nung first baby ko, talagang naniwala din ako sa mga sabi-sabi. Ayun, losyang ako nung buntis ako. Simpleng bagay lang yung pagpapanails pero sobrang nakaka-good mood. Parang feeling ko mas fresh ako, mas confident ako, mas masaya ako. Minsan, hindi naman kailangan ng mamamahaling regalo para mapasaya ang sarili. Minsan, bagong nails lang sapat na. Ang saya pala kapag inaalagaan mo rin ang sarili mo. Hindi selfish na maglaan ng konting oras para sa sarili mo. In fact, mas magiging okay ka emotionally at mentally. At kapag okay si mami, mas okay rin ang baby. Ngayong pangalawang baby ko na, ngayong pregnancy journey ko, isa sa mga pinakamahalagang natutunan ko ay huwag masyadong magpadala sa pressure ng ibang tao. Maraming opinion yung marinig mo, maraming unsolicited advice, maraming bawal, maraming dapat daw. Pero sa huli, ang pinakamahalaga pa rin ay ang guidance ng OB mo at ang pagkikinig sa sarili mong katawan. Kung pagod ka, magpahinga ka. Kung gutom ka, kumain ka. Kung kailangan mo mag-relax, gawin mo. Kung gusto mo magpa-nails at sinabi ng doktor mo, okay naman sa sitwasyon mo, then go. Pregnancy is already challenging enough. Kaya deserve din nating mga mommies ang simpleng bagay yan magpapasaya sa atin. Before I end this vlog, gusto kong sabihin sa lahat ng kapwa ko mommies at soon to be mommies na be kind to yourself. Hindi mo kailangan maging perfect, hindi mo kailangan sundin lahat ng sinasabi ng ibang tao. Ang pinakamahalaga ay healthy ka, healthy si baby, at lagi kang guided ng doktor mo. Hanggang dito na lang muna tong vlog natin. Maraming salamat sa pagsama sa akin simpleng araw na ito at sana nag-enjoy kayo sa little self-care day ko. Don't forget to like, comment, and follow para samahan nyo ako para sa aking pregnancy journey. See you in my next vlog! Bye everyone and always take care of yourselves and enjoy your little ones.